Mr. Speaker, distinguished colleagues, sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nanonood at nakikinig, at sa mga kawani ng Department of Labor and Employment na hinihimok natin ngayong araw, magandang hapon po. Ako po ay tumitindig upang ilagay muli sa unahan ng ating pag-uusap ang issue ng mga manggagawa. Bago po ako magpatuloy, hayaan niyong batiin ko muna kayong lahat ng Happy New Year. Taon lang ho ang nagbago, pero lumang problema pa rin ang hinaharap ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ang partikular na paksa na aking tatalakayin ngayon, Mr. Speaker, ay pumapatungkol po sa usapin ng labor inspection. Ang labor inspection ay itinakda ng batas para matiyak na ang mga basic labor standards ay naipapatupad at narerespeto. Maaring sabihin na ito ang depensa ng mga manggagawa laban sa pang-aabuso ng kanilang mga employer o kumpanya. Ngunit, sa aktwal na karanasan, madalas ang mga report bunga ng mga labor inspection ay hindi sumasalamin sa tunay na kalagayan ng mga manggagawa. Madalas na marinig, Mr. Speaker, mula sa mga manggagawa na hindi nauhulugan ng kanilang mga employer ang kanilang government-mandated benefits. Mga benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Palagian din ang reklamo tungkol sa hindi pagbabayad ng tamang sahod. Walang overtime pay, holiday pay, night differential, 13th month pay at iba pa. Halos araw-araw din ang hinaing ng mga manggagawang iligal na tinanggal sa trabaho at tungkol sa hindi makatao at makatarungang kondisyon sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Nariyan din ang mga manggagawang ni hindi man lang nakita o nahawakan ng payslip, nakakuha ng Certificate of Employment at iba pang mga dokumento na dapat namang binibigay ng kanilang mga employer. Sa dalas na marinig ang mga problemang ito, hindi ba tayo nababahala na ito ay tinatanggap na bilang isang normal na bagay? Maaari naman po sanang masolusyonan ang mga problemang ito kung ginagawa lang ng Department of Labor and Employment ang kanyang mandato tungkol sa labor inspection. Sa usapin ng labor violation at pang-araw-araw na pamamalakad ng kumpanya, klaro sa manggagawa na hindi pantay ang laban. Ang management ho, sa napakaraming mga business establishments, ay may mga abogadong dekampanilya. Bihasa at puno sila ng kaalaman kung paano lulusutan ang batas at may sapat na koneksyon at impluwensya sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga employer ay may kapangyarihang takutin ang mga manggagawa. Pagbabantaan nila ang sino mang magrereklamo na masususpinde o hindi kaya itatanggalin sa trabaho. Salita lang ho ang bit-bit ng manggagawa. Kung maglalakas loob man na mag-report, kalimitan, hindi binibigyang sapat na pansin ng DOLE o hindi kaya, mismong taga-NLRC na ang magsasabi, wala ka namang laban, wala nang pag-asa yan. Pagtsagaan mo na lang o kaya makipag-settle ka. Kaya masisisi ba natin ang mga manggagawa kung hindi na siya magre-reklamo o kung tatanggapin na lang niya ang kanyang mapait na kapalaran? Under this dynamic of power imbalance, impunity thrives and thousands, if not millions, of daily labor violations are normalized and go unreported. I am certain that if this were to happen to any of our family members, we will move heaven and earth to ensure justice and accountability. But in the case of millions of workers, we have turned a blind eye and their cries have fallen to deaf ears. Sa ganitong sitwasyon, napakalinaw ng halaga ng labor inspection, Mr. Speaker, na ating pinagkakatiwala sa Department of Labor and Employment. Ang kahinaan ng manggagawa ay dapat punan
ng suporta mula sa Estado. On paper, regular and comprehensive labor inspections relieve workers of the onerous burden of having to file complaints and gives them assurance that companies cannot abuse them without repercussions. Malayong-malayo ang nakasulat sa papel sa karanasan ng ating mga manggagawa. Madalas ho nating kinakausap ang mga manggagawa tungkol sa labor inspection. At pare-parehas ang ating naririnig. Walang kwenta ang labor inspection na yan. Binabayaran at pinapakain lang ng management ni hindi man lang sila kinausap. Ang resulta, report na napakabango, compliant sa labor standards ang management, at 1 taon o mahigit pa bago ang susunod na inspeksyon. This representation heard this firsthand, Mr. Speaker, when we visited construction workers in General Trias, Cavite, who claimed that they were barred from entry when labor inspectors visited and only HR was spoken to. This is absurd if true. Kalokohan po ito. Human Resources Departments have a clear incentive to whitewash the state of workers in their companies, as their primary function is to protect management from liability rather than to defend workers' rights. What do we need to address this situation? Simple lang ang lohika nito, Mr. Speaker. Let us use the International Labor Organization or ILO Convention number 81. This pertains to Labor Inspection Convention, which our country, the Philippines, ratified 2 years ago to understand the successful elements of a strong labor inspection regime. The first element is universal coverage. Article 16 of ILO Convention 81 reads, and I quote, "Workplaces shall be inspected as often and as thoroughly as necessary." Unquote. Wala pong absuelto sa convention dahil kinikilala nito na ang pagkalat ng labor violation ay hindi nalilimita sa isang industriya. But under DOLE Department Order number 238, inuuna ang inspection sa priority establishments, especially those which deal with hazardous work, including construction and shipping. The obvious problem with this is that it excludes vast sections of our economy from regular scrutiny and allows certain companies like BPOs to not be as diligent in following labor laws. Hindi lang po occupational safety ang dapat nating pagtuunan ng atensyon, kundi ang mga karaniwang labor violations tulad ng non-payment of benefits at ang tinatawag natin na wage theft. More than that, DOLE should not be reliant on labor complaints before it undergoes inspections. Kikilos lang ba ang DOLE kapag may nagreklamo? Desusi ba ang mismong sekretary na si Secretary Laguesma? Secondly, an effective labor inspection regime requires thoroughness in truth-seeking. Beyond the sanitized image that companies tend to hide behind, kailangan ng masusing investigasyon at pag-ungkat ng katotohanan sa inspeksyon. Hindi lang yung pagtiwala sa report at papeles na ibinigay ng management. ILO Convention number 81 stipulates that inspectors must have the power to interrogate alone or in the presence of witnesses, the employer or the staff. Ang kapangyarihang ito ay napapalabnaw ng sampling method na ginagamit mismo ng Department of Labor and Employment. Madalas nating makikita na ang mga nakakausap lang ng mga inspektor ay ang mga manggagawang pinili na ng management, na nakausap na ng management. Our call here is for confidential, meaningful worker interviews. Kausapin mismo ang mga manggagawa na hindi kasama o pinili ng management at alamin ang kanilang tunay na kalagayan. Malaya dapat silang makapaglabas ng saloobin na walang takot na sila'y sisisantihin o paparusahan. Thirdly, we need comprehensive forensic verification.
Madali lang mag-produce ng papeles na sinasabing sumusunod sa batas ang employer o magsumite ng self-assessment. The documentary evidence that inspectors collect must be adequately validated and thoroughly cross-referenced with other government agencies. Mr. Speaker, mga kasama ko sa bulwagang ito, sa huling pakikipag-usap po namin sa SSS, nalaman ang representasyong ito na hindi pinapasa ng Department of Labor and Employment ang mga natatanggap nitong reklamo tungkol sa non-payment of benefits sa kanila. Parang walang group chat, walang coordination. Dole na nakakakita o nakakatanggap ng mga reklamo patungkol sa non-payment of benefits pero hindi kino-coordinate o nire-refer mismo sa ahensya ng gobyernong nakatoka para resolbahin ito. This lack of coordination at a basic level for one of the most common violations is unacceptable. The fourth element is follow-through and strict implementation of penalties. Ang kasalukuyang mga mekanismo ay masyadong nakasalalay sa corrections, lakas loob na magsagawa ng surprise inspections sa mga kumpanya. Ating tatandaan na ang relasyon ng gobyerno sa kumpanya ay hindi lamang dapat bulag na kooperasyon at pagtitiwala, kundi mapagbantay at mahigpit na regulasyon bilang pagkiling sa ating mga naaabusong mga manggagawa. Kaya nga ho tinawag na Department of Labor and Employment, hindi naman ho Department of Labor and Employer. Finally, the backbone of labor inspection is sufficient manpower. Earlier reports about the number of labor inspectors compared to the total number of business establishments paints a bleak picture. Tanggap po natin na ang problemang ito ay nakaugat din sa kawalan ng sapat na labor inspectors sa ilalim ng DOLE. But we cannot solve this problem if we do not acknowledge it. Instead of hiding behind rosy quantitative reports such as the 97,150 labor inspectors, which DOLE has proudly reported from 2022 to 2025, they must admit that there is a systemic failure. Dapat aminin ng DOLE ang kapalpakan ng sistema ng labor inspection. Ang unang hakbang ho sa pagsasaayos ng problema ay pag-amin na merong problema. This is a matter of grave moral importance which requires our utmost attention. Wala talagang maaasahan ang mga manggagawa sa DOLE. Dahil sa pagkawalang bisa ng ating labor inspections, hindi natin alam ang totoong lawak at saklaw ng problema ng labor violations. Ang mensaheng natatanggap ng mga manggagawa ay walang pakialam ang gobyerno sa kanila. Sa manggagawa, mahigpit ang batas. Pero sa employer, parang wala lang. Nababawasan ang tiwala sa ating mga institusyon, Mr. Speaker. Hindi lang sa DOLE, kundi sa buong gobyerno. More than that, the widespread nature of labor violations demoralizes our workers and hinders their productivity. Our reactive and not proactive approach, which only pays attention to workers when they start complaining, results in preventable and unquantifiable damage to human life, our economy, and our welfare systems. This is an unseen yet urgent problem. Ngayong araw, maghahain ng resolusyon ang Kamanggagawa Party List upang imbestigahan ang kabiguan ng labor inspection sa ating bansa. Inaanyayahan ng representasyong ito ang aking mga kasama sa bulwagang ito na suportahan ang ating panukala. Outside of this house, let us talk to our workers and encourage them to report to us about labor violations and the failure of oversight entities. Ang mensahe natin sa DOLE, nawahoy, naririnig ito ni Secretary Benny Laguesma. Panahon na para itigil ang palabas at simulan ang totoong inspeksyon. Panahon na para kumilos, aminin ang kabiguan ng sistema at bigyan ng sapat na suporta at mandato ang mga labor inspectors upang tunay na ipagtanggol ang karapatan ng bawat manggagawa. Ang mga manggagawa ho ang saligan ng ating lipunan, ang nagpapatakbo ng ating ekonomiya.
ang nagpapasweldo sa ating gobyerno. Ipagtanggol natin sila. Magtrabaho po tayo. Before I end, Mr. Speaker, allow me to express my unequivocal and full support to the statement made by the Deputy Speaker Raymond Mendoza that we must prioritize the passage of the legislated 200 peso wage increase. Pinakita na po ng sunod-sunod na mga survey ang pangunahing issue ng mga manggagawa. Itaas ang sahod, ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Proteksyonan ang karapatan, kagalingan ng mga manggagawa. Maraming salamat po. Mabuhay ang mga manggagawa. Mabuhay ang House of Representatives. Thank you very much, Majority Leader.